Welcome back to Remedy Online, kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang negosyo, iba't ibang pagkakakitaan at pangkabuhayan, at iba't ibang pangyayari sa ating buhay. At dahil po ito ay first anniversary ng Remedy Online, gusto ko po munang magbasa ng mga concerns na isinend sa akin sa FB ng isang nagngangalang Mr. James Libre. So actually, ang kanya pong concerns is about sa cooperative. Kasi ang sabi nga po niya ay isa siya sa subscriber ko at very interested daw siya doon sa aking in-upload na video about sa pag-put up ng isang cooperative. So for now, ito po ang aking i-discuss sa aking channel kasi gusto ko po, sabi ko nga po, number one, ang priority natin dito is yung mga subscribers na talagang may mga concerns at may mga inire-raise na issue or may mga inire-raise na questions, kaya gusto ko po ay ito yung aking masagot. According to him, siya po ay nagwo-work sa isang hotel sa Manila at naniniwala po ako na ang mga concerns na sinend niya sa akin ay possible concerns din ng nakararaming subscribers na gustong mag-put up ng isang cooperative. So, let me start. Ang sabi niya po dito, "Hi ma'am, bali isa po akong subscriber regarding po doon sa pag-put up ng kooperatiba. Bali gusto ko pong magtayo ng kooperatiba dito sa hotel kung saan ako ay nagtatrabaho. Ano-ano po ba ang mga hakbang or mga steps na dapat kong gawin?" So ito po yung unang sulat or PM ni Mr. Libre. So, actually, ito po ay na-discuss ko kay Mr. Libre. Kung makikita nyo po ang aking in-upload na setting up your cooperative, yun po, madidiscuss po doon kung paano ang steps at dapat gawin ng pag-start or pag-put up ng isang cooperative. Initially, dapat makapag-form sila ng 15 tao na willing na mag-join sa cooperative. So, 15 tao po ang minimum na dapat ay bumuo ng isang kooperatiba. So, ang sunod pong question dito ni Mr. Libre, "Ma'am, sino-sino ang dapat isama namin sa 15 magiging miyembro ng kooperatiba? Dapat po ba ay may position?" So, ang sagot po ay hindi po necessary na may position ang inyong 15 miyembro o yung initial members ng inyong cooperative na ipuput up. Siguro po, advantage lang kung may position kasi mas madali kayong makakagalaw sa inyong organization, mas madali kayong ma-approve siguro kung meron kayong mga dapat asikasuhin, mas madaling makakapagpaalam sa pag-prepare or pag-a-apply ng mga necessary documents for the application ng inyong permit. So, advantage lang po. Pero, ang lagi po nating tandaan na ang pag-put up po ng isang kooperatiba, kailangan pong willing ang inyong mga magiging miyembro, kailangan handa sila sa mga responsibilities na dapat nilang kaharapin during the preparation or application ng inyong cooperative at willing sila talagang mag-join sa inyong cooperative. Kasi importante po yon dahil ang kooperatiba nga po ay voluntaryong pagsali or pag-join sa kooperatiba na inyong ipuput up. So, ang mga dapat na opisyales ng kooperatiba. So, importante po yung board of directors kasi sila po yung magko-conceptualize ng inyong mga bylaws and articles of incorporation to be presented po sa General Assembly. So, yun po. And ang other elected officers po or committee ng isang kooperatiba, ito po yung board of directors, sabi ko nga po, then you should have the election committee and the audit committee. So, yun po. Pero kung mababasa nyo po yung ating RA 9520 about the cooperative, so mas maganda rin po na mabasa nyo yun dahil lahat po ng mga possible questions nyo ay nandun na po siya.
So, ma'am, pwede po bang 2 tao lang ang mag-establish ng cooperative? Actually, pag sa kooperatiba po kasi meron po talaga tayong requirement, which is minimum of 15 members. So, dapat po at least 15 members nga po, tulad ng nasabi ko kanina. So, hindi possible yung 2 tao lang. Siguro po, initiative for yung sa 2 tao, kayo mag-i-initiate na magkaroon ng kooperatiba, pero dapat po is makakuha kayo ng mga miyembro na mag-join bago po kayo magpa-register sa Cooperative Development Authority or sa CDA. Ma'am, paano po kumikita ang mga members ng kooperatiba? So, kumikita po dito ang mga members ng kooperatiba. Unang-una po, pag kayo ay naging miyembro or nag-decide na maging member ng cooperative, ang unang-una po ninyong gagawin ay kailangan yung maglagak ng certain amount, yung nire-require ng inyong kooperatiba na ilagay, or ito po yung magiging initial investment nyo sa cooperative. So, dahil po nag-invest kayo, yung po ay tutubo or magkakaroon ng interest. Ang tawag po natin dito ay interest on share capital. At dahil naman po may mga iba't ibang produkto or may mga iba't ibang serbisyo na i-offer ang inyong kooperatiba sa mga kasapi, at once na kayo po ay nag-avail sa kahit anong services or kahit anong produkto na ino-offer ng inyong kooperatiba, like for example, nagpapautang po ang inyong kooperatiba, once na kayo po ay nag-avail nun, meron po kayong patronage refund. So, ibig sabihin, kayo po ay merong balik tangkilik dahil kayo po ay nag-avail sa isa sa mga serbisyo na ino-offer ng inyong kooperatiba. So, yun po, 2 siya, isang interest on share capital at patronage refund. So, ang kita po ninyo dito is magdidepende kung gaano kalaki ang kita ng inyong kooperatiba. Lagi nyo pong tatandaan, ito po ay equally divided sa lahat ng kasapi. Pero, syempre po, kung mas malaki ang iyong share capital, mas malaki po ang inyong magiging interest on share capital. Kasi ito po ay magdidepende sa total amount of your share capital. Sunod pong question is, kumikita po ba ang officer ng kooperatiba? So, ito po yon. So, actually, ang sagot ko po ay hindi po. Siguro, pag po mga multimillionaire ang inyong kooperatiba, yung talagang mayayaman na, so siguro yun po ay meron ng mga mas malalaking honorarium. Pero mostly po talaga ang mga officers ng kooperatiba ay ito nga po yung tinatawag na labor of love. So talagang sila po ay nagtatrabaho, tumutulong para sa patuloy na pag-unlad ng kooperatiba kung saan sila nag-join. Pero mostly po ang cooperative officers ay hindi po naman talaga kumikita ng ganong kalaki. Honorarium or transportation allowance lang po usually ang kanilang kinikita dito, or parang bayad lang po sa pagod, or actually kulang pa nga po sa pagod kung tutuusin ang naibibigay ng kooperatiba. I really don't know lang po sa ibang cooperative, yung sa mga sobrang mayaman, sobrang malaki ng kooperatiba, kung paano po ang pagbibigay nila sa kanilang mga officers sa ganitong pagkakataon pagka pinag-usapan natin itong allowances for officers. Pero sa amin po, talagang sobrang liit lang po. Talagang kulang pa nga sa pagbiyahe papunta sa kooperatiba. So, kaya kung ang tanong nyo po is kung kumikita po ba ang mga officers ng kooperatiba, I think hindi po. Wala po sa tingin ko po is siguro pag sobrang yaman na ang kooperatiba, baka mas malaki lang po yung honorarium na ibinibigay. Pero kung halimbawa po nasa starting up pa lang po kayo ng cooperative, tama po yung sinasabi ng iba na talagang labor of love lang. Talagang magtatrabaho ka lang for the sake of the cooperative para mas maging maunlad, para mas maging successful ang inyong kooperatiba. So, yun po yung mga questions ni Mr. Libre about sa pagbuo ng isang kooperatiba. So, sana po sa sunod na PM niya or sa sunod na email niya sa akin is
mag-i-inform na siya na nakapag-put up na siya ng cooperative or may mga documents na siyang inaayos para makapag-start na siya ng kanyang kooperatiba na ipuput up sa kanilang organization. Unti-unti na pong natutupad ng Remedy Online ang tunay na adhikain na makatulong sa mga tao na nagnanais ng ibang pagkakakitaan or mga negosyo or mga investment na kanilang gustong pasukin. Kasi yung po ang tunay na layunin ng Remedy Online, ang patuloy na makatulong at makapagpabago ng buhay ng nakakarami. Makakaasa po kayo na patuloy ko pong re-replyan ang inyong mga concerns, ang inyong mga questions sa abot ng aking makakaya. So, hopefully po sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, sa aking FB account, Remedy Online, ay mag-like po kayo, mag-subscribe sa Remedy Online sa YouTube, at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayo maging updated sa aking mga bagong videos na i-upload. Maraming salamat po, at sana po ay pare-parehas po tayong umangat sa lahat ng pagkakataon. So for now, yun lang po. Maraming salamat po, and God bless. Bye!